dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yung nakikita po natin. Ay nako, BBM. Ginawa mo talaga kaming tanga. Alam nga naman subway, doon sa Himpapawid ilagay. Di ba sa underground talaga yan? At yung tinutukoy mong subway, Mr. Bangag, hindi yan ang galing sa administrasyon mo. Nakita na namin yan at narinig kay Pangulong Duterte. Binuhat mo na naman yung sarili mo. Na kunwari, ikaw yung nakaisip ng subway na yan. Panoorin natin mga boss, sa panahon ni Pangulong Duterte, yung plano niya tungkol sa subway. Ito po. Duterte led the lowering of the tunnel boring machine for the Metro Manila Subway project, the same day that the country was commemorating its 124th Independence Day. This is the first underground rail system in the country. Di ba, Mr. Bangag? Narinig mo yun? Nakita mo yun? Plano yan sa dating administrasyon yung subway na yan. Nagtaka nga kami, hanggang ngayon hindi pa yan tapos eh. Ay nako, marami pang nawawalang pira sa gobyerno. Pati yung plano ni Pangulong Duterte, inako mong sayo. Credit grabber. Sino nga ba ang tunay na credit grabber dito? Kontrahin nga natin itong very proud sa pagiging bastos sa Pangulo, na DDS Antichrist na ito. Ayon sa Wikipedia sa Google, ang unang nagplano ng underground subway sa Pilipinas ay ang gobyerno ng Pilipinas sa pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1973 sa pamamagitan ng Urban Transport Study in Manila Metropolitan Area, UTSMMA. Ang pag-aaral na ito ay pinangunahan ng Japan International Cooperation Agency, JICA, kilala noon bilang Overseas Technical Cooperation Agency, sa pakikipagtulungan ng dating kalihim ng Department of Public Works and Highways, DPWH, na si David Consuni, na nasa ilalim ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Sr. Ang disenyo ay naglalaman ito ng panukala para sa pagtatayo ng 5 malalaking underground heavy rail subway lines sa Kalakhang, Maynila. Bagamat ito ang kauna-unahang pagkakataong naisagawa ang plano ng isang subway network, at gusto man ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay hindi na muna naipatupad ang subway noong 1977, dahil sa mataas na halaga ng konstruksyon at ang higit na inaalala at pinangangambahan ng noon ay Pangulong Marcos Sr., ay ang dudulot nitong malawakang pagbaha. Sa halip na pagdesisyonan ng gobyerno ng Pangulong Marcos Sr. na ipatayo ang nakabiting Light Rail Transit, LRT Line 1, na halos magpahanggang ngayon ay tunay na pinakikinabangan pa sa pang-araw-araw na biyahe ng mga commuters. Ang proyekto ay nakatanggap ng bagong pag-aaral noong 2014 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Benigno Aquino III. At kalaunan ay opisyal ng pinondohan ng Japan ang proyekto.